Good morning po sa bawat sa atin. Ang sabi po dyan sa title ng ating message for this morning, bakit may broken family? Sino po naniniwala? Isa sa mga masakit na pwedeng maranasan ng isang pamilya, yung masira. Totoo po ba yan? Alam niyo po, according dun sa mga studies, lumalabas na 2 out of 10 na pamilya sa Pilipinas ay sira. At yung studies na yun ay nangyari doon sa panahon na papatapos na ang terminong o yung term ni ex-president Noynoy Aquino. So that was 2016. So ilang taon na yung lumipas. Ibig sabihin, noong mga panahon na yon, maaaring yung katabi mo, kasama doon sa 2 sa 10 pamilya na yon, produkto ng broken family. And that was 2016. Ngayon, ang hindi alam ng marami, soonest, yung pong law o yung bill about divorce will become officially law of this land. Hindi po magtatagal, magiging isang batas na yon ng Pilipinas. Now, kung doon sa mga panahon na yon, ganun karami na o kalaki yung percentage ng sirang pamilya sa Pilipinas, how much more pag officially naging batas na sa Pilipinas ang divorce? Malaki ang possibility na ito ay mas tumaas pa yung percentage na magkaroon ng mas maraming broken family sa ating bansa. Alam niyo po, kung meron man, again, pinakamasakit na pwedeng maranasan ng pamilya yung pagiging broken family. At sana, nauunawaan ito ng mga nagsusulong ng batas na ito, na maramdaman nila ano ba yung pakiramdam ng mga anak na sira ang kanilang pamilya. Ano ba ang pakiramdam ng mga tao na ang nakikita nila sa paligid nila, yung iba, buo ang pamilya, pero sila, sira ang pamilya. Alam niyo po, kung meron mang isa sa mga pinanggagalingan ng matinding lungkot sa pamilya, wala nang iba kundi ang pagiging broken family. At totoo po ba kung meron mang pinaka-hindi intensyon ng Diyos sa isang pamilya, yung maging broken family ito. Totoo po ba yan? Kung meron mang gustong makita ang Panginoon sa pamilya mo, yung manatili itong buo. Alam niyo po, kasi nga ito ang totoo eh. Pag ang pamilya sira, sira na rin ang pagmamahalan sa loob ng pamilya. Totoo po ba yan? Kapag ka ang pamilya ay sira, sira na rin ang respetuhan sa pamilya. At ito po ang totoo. Pag ang pamilya ay sira, sira na rin yung pagpapahalaga sa isa't isa sa loob ng pamilya. Wherein family, dapat dito unang-unang nararamdaman o nararanasan ng isang tao na mahalin. Dapat sa pamilya, sana dito unang-unang dapat nararamdaman ng isang tao o nararanasan na pahalagahan siya. At sa pamilya, dapat sana unang-unang nararamdaman ng isang tao na respetuhin siya. Kaya nga pag nasira ang pamilya, hindi lang pamilya ang nawala sa kanya, kung hindi nawalan din siya ng unang-unang source sa kanyang buhay na magmamahal sa kanya. Kapag ka nasira ang pamilya, nawalan din siya, o hindi lang pamilya ang nawala sa kanya, kung hindi nawala din yung unang-unang source na dapat nagpapahalaga sa kanya at nagre-respeto sa kanya. Alam niyo po, ganun kalaki ang nawawala sa pamilya at sa bawat bahagi ng pamilya kapag ka nasisira ang pamilya. Kapag ka pumupunta doon sa pagiging broken family ang isang pamilya. Now, the question is, bakit nga ba may broken family? Alam niyo po, napaka-importante na makita natin, maugat natin, saan ang gagaling ito para doon sa mga tao, sa mga pamilya na papunta na rito, maiwasan yon. Para doon sa mga kabataan natin na soonest magkakaroon ng pamilya, hindi na sila maging produkto ng broken family. Alam niyo po, unang-unang dahilan, dahil naagaw na nung maraming bagay ang panahon at pagmamahal na dapat ay sa pamilya. Unang-unang dahilan bakit mayroong broken family, eto yon. Sino po naniniwala?
Pag hinayaan mong agawin ng ibang bagay ang pagmamahal mo na dapat ay sa pamilya mo, isang araw, yung buong pamilya mo pwedeng masira. Totoo ba yan? Sino po naniniwala pag hinayaan mong agawin ng ibang bagay, yung panahon mo na dapat ay sa pamilya mo, pwedeng isang araw yung buong pamilya mo masisira. At sino po naniniwala, walang pamilya ang pwedeng manatili na buo kung pinagkakaita ng panahon at pagmamahal. Totoo ba yan? Normal sa atin na naghahanap tayo ng panahon at pagmamahal. Kaya nga, napakahirap manatili na buo ang isang pamilya na doon sa loob ng pamilya ipinagkakait ang panahon at pagmamahal. Sino po naniniwala? Pag hinayaan mo yung mga bagay na ito na mangyari sa pamilya mo, maipagkait mo sa pamilya mo, isang araw, sira ang pamilya mo. Ano pinapakita rito? Una, pag mas namahal mo na ang trabaho mo o ang pera mo kaysa pamilya mo, isang araw, pwedeng may pera ka, may trabaho ka, pero wala kang pamilya. Totoo po ba yan? Posibleng mangyari na kapag ka mas namahal mo na yung trabaho mo, namahal mo na yung pera mo, isang araw, marami kang pera. May trabaho ka, may karir ka, pero pwedeng wala ka ng pamilya. Alam niyo po, walang pamilya ang mananatiling buo. Pag mas namahal na ng tatay o ng nanay ang trabaho niya kaysa pamilya niya. Walang pamilya ang mananatiling buo pag mas mahalaga na sa nanay o sa tatay ang trabaho niya kaysa pamilya niya. At sino po naniniwala, walang pamilya ang mananatiling buo kung naipagpapalit na ng nanay, ng tatay, ang pamilya niya sa trabaho niya. What's the point? Ito po ang totoo. Posibleng maagaw ng trabaho ang pagmamahal na dapat ay para sa pamilya. Pag hindi ka naging maingat sa pag-priority ng mga bagay-bagay sa buhay mo, posibleng mangyari yon. Ito po ang totoo. Posibleng maagaw ng trabaho ang saya mo sa buhay na dapat ang nagbibigay ay ang pamilya mo at dahil doon, pwedeng isang araw masira ang pamilya mo. At ito po ang totoo, posibleng maagaw ng trabaho yung inspirasyon mo sa buhay na dapat ang pinanggagalingan ang pamilya mo. Pag hindi ka naging maingat sa pag-priority ng mga bagay-bagay sa buhay mo, yung pamilya na kasama mo ngayon, isang araw, wala na sa tabi mo. Kaya nga dapat umpisa pa lang, maging malinaw na sa isang babae, sa isang lalaki, na pag ikaw ay nagpakasal ka sa kanya at hindi sa karir mo o sa trabaho mo o hindi sa negosyo mo. Dapat, ngayon pa lang, maging malinaw na to. Lalo na sa mga young pro natin, doon sa malapit na panahon ay pupunta na sa pagpapamilya. Pag nagpakasal ka, dapat malinaw sa'yo, nagpakasal ka doon sa asawa mo at hindi sa trabaho mo o sa negosyo mo o sa anumang karir na meron ka. Dapat maging malinaw, umpisa pa lang, na sa isang babae o sa isang lalaki, na pag ikaw ay nagpakasal ka sa magiging pamilya mo at hindi sa trabaho mo. At dapat malinaw sa umpisa pa lang sa isang babae at sa isang lalaki na pagka dumating yung point na kakailanganin mong mamili, pamilya ang pipiliin mo. Between your career, between your work, between your business. Dahil walang nalugi, tandaan nyo po, walang nalugi sa pagpili sa pamilya. Walang nalugi sa pag-priority sa pamilya at walang nagsisi sa pag-priority sa pamilya. Ikalawa, pag mas nauubos ang panahon mo sa pagkakaperahan mo kaysa sa pamilya mo, isang araw, again, pwedeng marami kang pera, pero sira ang pamilya mo. Sino po naniniwala? Wala naman talagang masama na magparami ng pera. Totoo po ba yan? Sino rito gusto niya marami yung pera niya? Yung iba parang napaka-plastic, ayaw ng pera. Sino rito gusto niya dumami yung pera niya?
Alam niyo po, again, wala naman talagang masama na dumami ang ating pera. Magparami ng pera. But not at the expense of your family. Hindi pwede na mamahalin mo, gugustuhin mo na magkapera ka, pero mawawala ang pamilya mo. Alam niyo po, wala naman talagang masama na magparami ng pera, but not to the point na magkakalayo-layo ang pamilya, ang loob sa loob ng pamilya. At wala naman talagang masama na magparami ng pera, but not to the point na magiging kapalit nito ang pamilya mo. What's the point? Ito po ang totoo. Walang tao ang totoong sumaya kahit dumami pera niya, pero nawala ang kanyang pamilya. Wala naman talagang tao ang totoong sumaya nang dumami pera niya, pero nawala mga anak niya. At ito po ang totoo. Wala naman talagang tao ang sumaya nang dumami ang pera, pero nawala ang asawa niya. Nagkahiwalay sila. Why? Dahil higit sa anumang dami ng pera, yung iba yung sayang dala ng buo ang pamilya mo. Higit sa anumang dami ng pera, yung sayang dala na kasama mo mga anak mo, higit sa anumang dami ng pera, yung kasama mong tumatanda, yung lalaki o yung babae na ibinigay ng Diyos sa'yo. And another reason, bakit may broken family? Dahil nagloko isa sa mag-asawa at gumante ang asawa na niloko. Totoo po ba nangyayari ito sa maraming mga pamilya na minsan dahil merong nagloko, ang naging response nung niloko, gumanti na lang siya. Alam niyo po, isa sa mga pinakaugat bakit maraming broken family, merong nagloko sa pamilya. Merong nagloko sa mag-asawa. At mas lalong nasisira ang pamilya once na gumanti yung asawang niloko. Totoo ba yan? Mas lalong nauuwi sa pagkasira ang pamilya nung merong gumanti mula doon sa pagluloko ng isang miyembro ng pamilya. Ang tanong, bakit nauuwi na lang sa tuluyang pagkasira ang pamilya sa halip mahabol pa ito? Alam niyo po, unang-unang dahilan? Dahil hindi matanggap ang pagtataksil. Mas pinipili na lang ng nasaktan na makipaghiwalay na nauuwi sa broken family. Alam niyo po, pag hindi natanggap ng asawa na niloko siya ng kabiyak niya, mas malamang mauwi ang marriage sa pagkasira. Totoo ba yan? Pag hindi natanggap ng asawa na niloko siya ng kabiyak niya, mas malamang magkanya-kanya sila ng buhay. At pag hindi natanggap ng asawa na niloko siya ng kabiyak niya, mas malamang yung dating buo at masayang pamilya, magkakawatak-watak ng tuluyan. Why? Kasi nga, hanggat hindi mo natatanggap yung ginawang panloloko sa iyo ng asawa mo, hindi ka na magiging bukas sa pagpapatawad eh. Hanggat hindi mo natatanggap yung ginawang panloloko sa iyo ng asawa mo, hindi ka naman magiging bukas sa pakikinig eh. At hanggat hindi mo natatanggap yung ginawang panloloko sa iyo ng asawa mo, hindi ka magiging bukas sa pakikipagkasundo. Ang hindi pagtanggap sa nagawa sa iyo ng asawa mo, nagsasarado sa iyo para sa pakikinig, para sa pakikipagkasundo, at para sa pagpapatawad. Ang malungkot lang, lahat ng pinagkait ang pagpapatawad sa kanilang marriage na uwi sa broken family. Lahat ng pinagkait ang pakikinig, ang pakikipagkasundo sa kanilang marriage, nauwi lahat sa broken family. Ikalawa, dahil hindi natanggap ang pagtataksil, mas pinipili na lang na nasaktan na gumanti, na lalo lang nagpagulo at nagpapagulo sa pamilya. Alam niyo po, totoo ba may mga tao na ang sagot sa kanilang pagtataksil ng asawa, pagtataksil na rin o yung pagganti? May mga tao, ang sagot doon sa pagtataksil ng kanilang asawa, pagluloko na rin. Ang tanong, nagamot ba ng pagganti yung sakit sa kalooban mo? Ang tanong, nagamot ba ng pagtataksil, ng pagluloko, ng pagganti, ang sakit sa kalooban mo? Alam niyo po, ang malinaw na sagot? Hindi. Dinagdagan lang ng pagganti mo yung bigat sa kalooban mo.
dinagdagan lang ng pagtataksil mo at pagluloko mo na rin yung bigat sa kalooban mo na naghatid lang dun sa tuluyang pagkasira ng pamilya. At ikatlong dahilan, bakit may broken family? Dahil sobra ng pinaglayo ng mga emotional na pagkukulang. Totoo po ba? Minsan, hindi naman dahil sa karir, hindi naman dahil sa pera, hindi naman dahil sa trabaho, hindi naman dahil sa pagluloko, minsan ang dahilan, napakarami ng naipon ng mga emotional na pagkukulang. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo po, isa sa mga dahilan bakit nagkakaroon ng broken family, dahil sa maraming naranasang emotional pain sa loob ng kanilang relasyon. At dahil doon, mas pinili na lang na makipaghiwalay. Totoo po ba? Napakahirap sa isang relasyon, sa isang marriage, sa isang pagsasama na punong-puno ng mga emotional pain. Totoo po ba yan? Sino rito aminado? Ayaw niyang nasasaktan siya emotionally. Ayaw napapagsalitaan ng masakit. Pero totoo po ba? Madalas, pinakamasakit o pinanggagalingan na matinding sakit ng kalooban ng isang asawa, madalas sa asawa. Masasakit na salita mula sa asawa. Pangit na pakikitungo mula sa asawa. Alam niyo po, isa sa mga dahilan bakit nagkakaroon ng broken family simply because ang daming naipong emotional pain sa loob ng puso ng isang tao. Yung bang ang dami ng naipon lang yung sakit, masasakit na salita, mga panloloko, mga kawalan ng pagpapahalaga. Alam niyo po, isang araw, pwede siyang maging cause ng pakikipaghiwalay. Pwede siyang maging cause ng broken family. Alam niyo po, dahil sa maraming naranasang emotional pain, may mga tao pinili na lang nila na isuko ang kanilang marriage. May mga tao dahil doon sa kanilang naranasang emotional pain, pinili na lang nilang lumayo doon sa pinanggagalingan ng kanilang emotional pain. Now, ang tanong, bakit ba napupuno ng emotional pain ng isang relasyon ang isang marriage? Una, magkasama kayo pero mas marami pa kayong binibitawang masasakit na salita kaysa may lambing na salita. Doon po sa mga masakit magsalita sa asawa, tandaan mo, naiipon lang yon. Alam niyo po, may mga pagsasama, punong-puno ng bangayan. Totoo po ba yan? May mga pagsasama, punong-puno ng batuhan ng mga masasakit na salita. At may mga pagsasama na puno ng sumusugat sa kalooban ng isa't isa. Yung bang hindi mo nasasabi sa iba pero sa asawa mo nasasabi mo yung masakit na salita na yan. Napakalungkot na realidad sa loob ng marriage na hindi mo nagagawang sabihan ng masakit yung ibang tao pero sa asawa mo nasasabi mo yung masakit na salita na yan. Alam niyo po, sa halip lumalim ang relasyon, mas bumababaw ang relasyon. Sa halip lumalim ang pagmamahal, mas bumababaw ang pagmamahal. At sa halip lumalim ang pagsasama, mas bumababaw ang pagsasama. Ang malungkot lang, lahat ng relasyong puno ng emotional pain, hindi naging masaya. Ang malungkot lang, lahat ng relasyong puno ng emotional pain, hindi na natiling buo. At lahat ng relasyong puno ng emotional pain, nauwi sa broken family. Kaya nga sa halip na sumugat sa asawa o yung susugat sa asawa mo, salitang magpapagaling sa asawa dapat ang ibinibigay mo sa asawa mo. Sa halip magpapalayo sa asawa, salitang magpapalapit dapat ang binibitawan natin sa ating asawa. At sa halip na magpapalungkot sa asawa, salitang magpapasaya ang dapat binibigay natin sa ating asawa. Sino po aminado? There are some point ng inyong relasyon na kapag bitaw ka ng masakit na salita sa asawa mo. And at the same time, tumanggap ka ng masakit na salita sa asawa mo. Ikalawa, alam niyo po, makikita mo na napupuno ng emotional pain ang isang relasyon
Magkasama kayo pero magkaiba na kayo ng tulugan dahil pinatigas na kayo ng pride. Totoo po ba may mga marriage na akala mo buo sa labas dahil magkasama, pero ang totoo matagal nang sira? Totoo po ba yan? Nangyayari ba yon sa tunay na buhay? Na hindi lang ito nangyayari doon sa mga teleserye na yung mga mag-asawa magkaiba ng kwartong tinutulugan. Totoo ba yan? Totoo ba? May mga marriage na akala mo buo sa labas dahil nasa isang bubong naman, pero ang totoo matagal nang sira. At totoo po ba? May mga marriage na akala mo buo pa dahil parang okay naman sa labas, pero pag tiningnan mo, ang totoo matagal na silang sira. What's the point? Alam niyo po, ang pinakamalalim na source ng sugat sa marriage, yung nagkukunwari kayong okay, pero ang totoo hindi. Mas masakit yun kaysa doon sa tuluyang magkahiwalay. Mas masakit yung nagkukunwari kayong okay sa mata ng mga tao, pero ang totoo, hindi kayo okay. Pinakamalalim na emotional pain na sa marriage, yung pilit mong pinapakita sa iba na okay kayo. Sa mga anak nyo, sa mga kamag-anak nyo, sa mga kaibigan nyo, sa church nyo, pero ang totoo, hindi kayo okay. At pinakamalalim na emotional brokenness, yung kailangan mong magpanggap na okay ka, pero ang totoo, durog na durog ka. At madalas nakikita to doon sa mga mag-asawa na nagsasama pa, nasa isang bubong, pero magkahiwalay na ng tinutulugan. Madalas makikita to doon sa mga mag-asawa na nagsasama pa, nasa isang bubong, pero hindi na nag-uusap ng maganda pagdating sa bahay. Ang madalas na lang na pinag-uusapan, kailan tayo maghihiwalay. At madalas makikita mo to doon sa mga mag-asawa na magkakasama pa o magkasama pa, nasa isang bubong, pero may kanya-kanya ng buhay. May kanya-kanya ng plano sa buhay, may kanya-kanyang gusto nang gawin sa buhay. Ang malungkot lang, kahit maitago sa tao yung totoong status ng isang marriage, yung sugat hindi mo maitatago dahil ikaw mismo yung nakakaramdam. Totoo po ba yan? Kahit naman na itatago mo sa tao, yung totoong status ng marriage nyo, yung sugat di mo naman maitatago sa sarili mo. Bakit? Kasi ikaw mismo sa sarili mo yung nakakaramdam ng sugat na yon. Ang malungkot lang, kahit maitago sa tao totoong status ng marriage, yung emotional brokenness, hindi mo maitatago lalo na sa sarili mo. Kasi nga, ikaw mismo nakakaramdam nito. At ang malungkot lang, kahit maitago sa tao totoong status ng marriage, yung emotional pain mo, hindi mo maitatago Kasi ikaw mismo nakakaramdam nito Now, the question is, ano ba impact? Sino po naniniwala? Merong mas malalim na impact ang pagiging broken family higit doon sa pagkakahiwalay lang ng mag-asawa. Totoo ba yun? Merong mas malalim na impact ito sa loob ng pamilya. Alam niyo po, unang-unang impact, pagka ang isang pamilya nasira, nakakaranas ng financial challenges ang less income members ng family. Alam niyo po, sila yung mga pinakawala pang kakayanang kumita at yung wala naman dating kita. Pagka nagkaroon ng isang broken family, ang unang-unang nararanasan nila, financial challenge. At yung impact nito, mas matindi doon sa mga hindi pa kayang kumita, hindi pa kumikita, at wala doon sa dating o hindi pa dating kumikita. Ang tanong, sino ba sa pamilya ang wala pang kakayanang kumita at wala naman dating kita? Sila yung mga anak na bata pa, nag-aaral pa, at yung plain housewife na wala naman talagang source of income kung hindi yung inaabot ng asawa niya. Ang resulta, una, kung hindi mahinto mga anak, mapipilitang magtrabaho ng mas maaga. Totoo po ba yan? Nangyayari ba yon? Na dahil nagkaroon ng nakaranas ng broken family, ang isang tao, ang isang bata, dahil wala pang kakayanang maghanap buhay at wala namang hanap buhay ang nanay, nahihinto na lang sa pag-aaral. O kaya,
napipilitang magtrabaho habang nag-aaral. Alam niyo po, maraming biktima ng broken family para hindi mahinto, napipilitang magtrabaho kahit hindi pa dapat. Mga maliliit na bata, makikita mo, nagpa-parking boy, nandoon sa karsada, pag tinanong mo, bakit nangyari yon? Ang isasagot nila, wala na yung papa nila, wala na yung mama nila, naghiwalay. Alam niyo po, maraming biktima ng broken family para hindi mapilitang magtrabaho sa murang edad o mahinto, nagtatrabaho sa murang edad. Ang tanong, madali ba siya? No. Sobrang hirap sa isang bata ang masabak agad sa trabaho. Tandaan niyo po, nang dahil lang naghiwalay ang mga magulang niya. Mas masarap magtrabaho na ikaw yung nag-initiate kasi gusto mong sa murang edad, matuto ka kagad. Pero yung napilitan kang magtrabaho dahil naghiwalay ang mga magulang mo, magkaiba ang dating nito sa isang bata. May sakit yon o merong emotional pain yon sa isang bata. Sobrang hirap sa isang bata ang masabak agad sa trabaho simply because may nagkulang o merong magulang na nagkulang at kinalimutan ang responsibilidad sa kanya. At sobrang hirap sa isang bata na masabak agad sa trabaho ng dahil lang sa naging broken family sila. Ano pinapakita nito? Broken family doesn't stop on separation of parent. No. Ang pagkasira ng pamilya, hindi humihinto sa paghihiwalay ng mag-asawa. Tumutuloy ito sa maagang pagsabak ng bata sa trabaho, tumutuloy ito sa maagang pagsabak sa responsibilidad ng mga bata, at tumutuloy ito doon sa brokenness, inner brokenness ng mga bata. Meaning, sa isang bata na miyembro ng broken family, maraming natatagong takot. Sa isang bata na miyembro ng broken family o produkto ng broken family, maraming natatago na tampo. Maraming natatago na tanong. Tanong sa buhay, tanong sa magulang, tampo sa buhay, at tampo sa mga magulang. Ikalawa, alam niyo po, para makasurvive ang dating nasa bahay na asawa, mapipilitang magtrabaho o mag-abroad. Totoo ba kasama sa impact ng broken family, hindi lang mga anak na pipilitang magtrabaho ng maaga eh. Maging yung nanay na dating nasa bahay, aalis na rin ng bahay. Kasama sa impact ng broken family, yung dating nanay na nag-iintay sa pag-uwi ng mga anak at sa pag-alis ng mga anak, mag-aasikaso, aalis na para makatawid ang pamilya. At kasama sa impact ng broken family, yung dating may sapat na oras sa paggabay sa mga anak, aalis na para makatawid ang pamilya. Ano pinapakita nito? Yung dating malungkot na tahanan dahil sa pag-aaway ng mga magulang, mas lumungkot nang may isang umalis na magulang. At yung dating malungkot ng tahanan dahil sa pag-alis ng isa sa mga magulang, mas lalo pang lumungkot nung parehas nang wala ang kanilang mga magulang. So at the end of the day, yung brokenness ng family, hindi lang nagpahiwalay sa mag-asawa. At the end of the day, yung brokenness ng family, hiniwalay din ng mga anak sa magulang para makasurvive sa buhay. And at the end of the day, yung brokenness ng family, hiniwalay din sila sa totoong disenyo ng Diyos bakit may pamilya. At iyon ay ang pagiging buong pamilya. And another impact ng broken family, nakakaranas ng social challenges ang pamilya. Hindi lang financial, maging yung social challenges nararanasan ng pamilya. Alam niyo po, totoo ba kasama sa impact ng broken family? Yung kahit hindi mo dinig, pero alam mo, pinag-uusapan kayo ng pamilya mo paglabas mo ng bahay. Totoo po ba yun? Lalo na sa Pilipinas, napakarami pa namang marites sa Pilipinas na
Parang walang inaabangan kung hindi yung pangyayari sa buhay ng ibang tao. Alam niyo po, kasama sa impact ng broken family, hindi mo alam kung paano mo haharapin ang mga tao sa paligid mo. Pag officially, naging broken family ka, hindi mo na alam kung paano mo haharapin yung mga tao, lalo na sa mga unang araw, sa mga unang linggo, unang buwan. At kasama sa impact ng broken family, yung every time na may kakausap sa'yo, pakiramdam mo parang ang laging itatanong sa'yo, yung tungkol sa pamilya mo. What does it mean? Una, yung brokenness sa family, ginagawang vulnerable ang pamilya para pag-usapan ng iba. Sa ayaw at sa gusto mo, ito yung nagiging isa sa impact sa pamilya ng pagiging broken family. Nagiging vulnerable ang isang pamilya para pag-usapan ng iba. Again, gaya po nung aking nabanggit, napakarami pa namang tao na ang buhay nila, pakialaman ng buhay ng iba. May mga tao, alam ng broken marriage, tatanungin ka pa, nasaan ang asawa mo? Totoo ba? May mga ganong mga tao? Lalo na may mga kamag-anak doon sa mga okasyon. Alam nang nagkahiwalay kayo, hahanapin pa sa iyo yung asawa mo. May mga tao, alam ng broken family kayo, tatanungin ka pa, bakit hindi kayo kumpleto? What's the point? Broken family doesn't stop by being broken family. It creates social fatigue. It creates social trauma, and it creates social distance. Yung kusa mo na lang ilalayo sarili mo sa karamihan just to lessen the pain ng pagiging produkto mo ng broken family. Yung kusa mo na lang na ilalayo sarili mo sa karamihan just to protect your fear na baka matanong ka na naman tungkol sa pamilya mo. At yung kusa mo na lang ilalayo sarili mo sa karamihan just to protect your inner self na baka kaawaan ka lang ng kaawaan dahil broken family ka. Kasi nga, it takes time bago gumaling ang sugat ng pagiging broken family. It takes courage para sagutin yung bakit ng maraming tao. And it takes aloneness para ipakita sa mga tao na hindi ka dapat kaawaan kahit na broken family ka. Ikalawa, yung broken family o yung brokenness sa family, nagdadala ng takot na baka saktan ka din ng iba gaya ng naranasan mo sa loob ng pamilya mo. Alam niyo po kasama sa dahilan bakit maraming produkto ng broken family malayo sa marami? Yung takot na baka maulit lang yung sakit na nanggaling sa loob ng pamilya. At napakasakit pa naman pagka ang pamilya ang pinanggalingan ng sakit ng kalooban. What's the point? Ito po ang totoo. May concept kasi ang tao na kung yung pamilya ko nga, iniwan ako, how much more ang ibang tao? Kaya may mga produkto ng broken family, lumalayo na lang sa iba kasi nga, may concept tayo na kung yung pamilya ko nga, sinaktan ako yung pa kayang ibang tao. May concept tayo na kung yung pamilya ko nga, pinagpalit ako yung pa kayang ibang tao. At may concept tayo na kung yung iba nga, yung pamilya ko nga, iniwan ako, how much more ikaw pa? Kaya maraming mga tao malayo sa maraming tao. Takot magmahal. Simply because sa naranasan sa loob ng pamilya. Alam niyo po, dahil doon maraming miyembro o produkto ng broken family, mas pinipili na lang nilang maging sarado sa karamihan. Mas pinipili na lang nila na iilan yung kanilang kaibigan. Ganong kalalim yung dinadalang social challenge sa isang biktima ng broken family. Ganong kalalim yung dinadalang social trauma sa isang biktima ng broken family. At ganong kalalim yung dinadalang social fatigue sa isang biktima ng broken family. And another reason, nakakaranas ng divided affection sa loob ng pamilya. Isa sa mga impact pa ng broken family sa pamilya, nahahati ang pagmamahal sa loob ng pamilya. Totoo po ba? Pag nagkaroon ng brokenness within family, hindi pa pwedeng hindi magkaroon ng divided affection ang bawat miyembro ng pamilya. Pag nagkaroon ng brokenness within family, hindi pa pwedeng hindi magkaroon ng kampi-kampi sa loob ng pamilya At pag nagkaroon ng brokenness within family, hindi pa pwedeng hindi magkaroon ng hindi
isang sasamahan at isang lalayuan. What does it mean? Una, kahit sabihin mo pa na huwag kamuhian ng magulang na nang iwan, may matatanim at may matatanim na sama ng loob sa isang magulang na nang iwan. Ito po ang totoo. Sa lahat ng mga naging broken family at sa lahat ng nagbabalak na gawing broken family ang pamilya niya, tandaan mo, hindi pwedeng hindi makapagtanim ng sama ng loob ang isang anak, ang isang asawa na iniwan. Lalo na sa parte ng mga bata. Hindi pwedeng hindi masaktan ang isang taong iniwan. Totoo po ba yan? Sino rito aminado? Masakit pagka iniiwan ka. Yun lang hindi ka isinama sa lakaran, sino nasasaktan? How much more kapag ka ang nang-iwan pa sa'yo, magulang mo? How much more kapag ka ang nang-iwan pa sa'yo, kapamilya mo? Diba mas masakit yun? Alam niyo po, hindi pa pwedeng hindi maghinanakit ang isang taong iniwan Lalo na anak. At hindi pa pwedeng hindi makapagtanim ng sama ng loob ang isang taong iniwan, lalo na anak, sa magulang na nang iwan. Why? Maniwala ka habang lumalaki ang isang bata na iniwan ng magulang para sa iba, lumalaki rin ang hinanakit niya sa nang iwang magulang. Maniwala ka habang nahihirapan ang isang bata na iniwan ng magulang para sa iba, nahihirapan din siyang ibalik yung pagmamahal. At nahihirapan din siya na patawarin ka kahit magulang ka pa niya. Ito po ang totoo. Kung may pinakamasakit man na magagawa ang isang magulang sa lahat ng mga magulang para sa kanyang anak, yung turuan itong mapuno ng hinanakit dahil sa pang-iiwan mo. Kung meron ka mang pinakamasakit na magagawa para sa anak mo, yung turuan ito na mapuno ng tampo dahil iniwan mo. At kung meron ka mang pinakamasakit na magagawa para sa iyong anak bilang isang magulang, yung sanayin mo ang anak mo na wala ka sa tabi niya. Ikalawa, kahit sabihin mo pa na huwag lumayo loob sa magulang na nang iwan, mas magiging malapit pa rin ang anak sa magulang na nag-stay sa tabi niya. Maniwala kayo. Mas lalapit ang loob ng bata sa isang magulang, nanay man yan o yung tatay man ang naiwan sa tabi niya. Mas lalayo ang loob niya doon sa nang iwan at mas lalapit ang loob niya doon sa nag-stay sa tabi niya. Hindi pa pwedeng hindi lumayo ang loob ng anak sa nang iwang magulang That is the reality ng nangyayari sa loob ng isang pamilya na nasisira. Hindi pa pwedeng hindi lumamig ang loob ng anak sa nang iwang magulang. At hindi pa pwedeng hindi mawala ang loob ng isang anak sa nang iwang magulang. On the other hand, tiyak namang mapapalapit ng gusto ang loob ng anak doon sa magulang na nag-stay sa tabi niya. Tiyak namang mas mamamahal ng gusto ng bata yung magulang na nag-stay sa tabi niya. At tiyak namang mas kikilalaning magulang ng bata yung magulang na nag-stay sa tabi niya. Now, the question is, paano nga ba maiiwasan maging broken family? Sino po rito? Gusto niya pag nagkapamilya siya, manatiling buo hanggang sa huli. At sino po rito sa mga may pamilya na, gusto niyang manatili hanggang sa huli buo ang pamilya niya? Na kahit na parang, ang tingin mo Lord, parang nandoon na kami, na isang hakbang na lang, papunta na kayo doon. Pero sa likod ng puso mo, gusto mo pa rin manatiling buo ang pamilya mo. Alam niyo po, unang-una, kung panahon ng sumugat sa pamilya, piliin ding pagalingin ng panahon ang sugat sa pamilya. Ang sabi doon ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 3, verse 5, sa letter B, ang sabi niya doon, may panahon ng pagyakap at may panahon ng pagpigil sa pagyakap. There's a season, ano sabi doon sa ating ginamit na text? There's a season to be embraced and there's a season to refrain for embracing. Alam niyo po, kung panahon ng sumugat sa pamilya, panahon din naman ang makakatulong para gumaling ang pamilya. Napakalaki ng role ng panahon para panatiliing
buo ang pamilya. Napakalaki ng role ng panahon para manatiling masaya ang pamilya. What does it mean? Una, pwedeng buuin o sirain ng panahon ang pamilya. Depende na lang sa magiging paggamit mo sa panahon. Alam niyo po, sino po naniniwala, pag namali ka, o naging tama naman yung paggamit mo sa panahon, makakatulong ito para manatiling buo ang pamilya mo. Totoo po ba yan? Pag namali ka naman ng gamit ng panahon sa pamilya mo, malaki naman ang possibility na sa halip buuin kayo, sisirain kayo nito. Now, paano mo malalaman na mali na pala paggamit mo ng panahon para sa pamilya mo? Alam niyo po, una, sinanay mo na sila na kahit may pinagdadaanan sila, wala ka sa tabi niya. Alam niyo po, bakit? Paano mo malalaman na mali na yung paggamit mo ng panahon para sa asawa mo? Yung may pinagdadaanan ng asawa mo pero wala ka sa tabi niya. May pinagdadaanan yung mga anak mo pero wala ka sa tabi niya. Ibig sabihin, mali ang nagiging paggamit mo ng panahon. At yung sinanay mo na sila na kahit kailangan ka sa tabi nila, wala ka. At sinanay mo na sila na hindi ka nahanapin sa buhay nila. Pag ang asawa mo, sinanay mo na wala ka na sa tabi niya, ibig sabihin, mali ka ng paggamit ng panahon. Pagka ang anak mo, sinanay mo na wala ka na sa tabi niya, lalo na sa mga panahon na may pinagdadaanan siya at kailangan ka niya, ibig sabihin, mali ang paggamit mo ng panahon bilang magulang. Alam niyo po, tandaan mo, kung ikaw man ay asawa o magulang, pag nabigo kang umalalay sa pamilya mo sa panahong may pinagdadaanan sila, hahanap sila ng ibang aalalay sa kanila. Pag nabigo kang iparamdam sa pamilya mo, presence mo, lalo na sa panahong kailangan kanila, hahanapin nila ito sa iba. At pag nabigo kang iparamdam sa kanila, pagiging pamilya mo, maghahanap sila ng magpaparamdam sa kanila na pamilya nila. Ikalawa, anumang panahon at pagkakataon meron ka sa pamilya mo, enjoy it to the fullest before it becomes a memory. Alam niyo po, sino naniniwala? Wala namang sayang na panahon ang ilalaan sa asawa. Totoo po ba yan? Sa mga may asawa, sino naniniwala? Wala namang sayang na panahon pagka pinaglaanan mo ng panahon ng asawa mo Totoo po ba yan? At sino naniniwala? Wala namang sayang na panahon para sa mga anak. And at the same time, sino naniniwala? Wala namang sayang na panahon para sa pamilya. Again, gaya ng sinabi ni Solomon, there's a time to embrace and a time to refrain from embracing. May panahon lang ng pagyakap at may panahon ng pagpigil sa pagyakap. Ano ibig sabihin nito? Sa panahong pwede mo pang makasama asawa mo, sulitin mo na, i-enjoy mo na, dahil isang araw, magiging alaala na lang yung panahon na yon at yung asawa mo. Sa panahong meron ka pang pagkakataon na ma-enjoy ang presence ng anak mo, i-enjoy mo na yung panahon na yon, dahil isang araw, alaala na lang yung mga panahon na yon at maging yung mga anak mo. At sa panahong pwede mo pang makasama ang pamilya mo na buo, i-enjoy mo na dahil isang araw, alaala na lang yung panahon na yon at maging ang pamilya mo. Tandaan niyo po, walang permanente sa mundo. Panahong meron ka, pamilyang meron ka, parehas nalilipas. Ikalawa, para maiwasan ang pagiging broken family, wag lang gamitin ang panahon para sa pamilya. Kung ikaw may niloko, piliin mo na lang magpatawad kaysa manatili kang sugatan at biktima. Alam niyo po, doon sa maraming kinounsel ko, nabuo sila hindi dahil sa mababaw lang ang sugat. No, malalim ang sugat ng infidelity sa kanila. Pero mas pinili nila na magpatawad kaysa manatili silang biktima ng panloloko sa kanila. Alam niyo po, gaya nung sinasabi dito sa Philippians chapter 3 verse 13, ang sabi doon, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Sino po naniniwala? Mas mabuting magpatawad kaysa manatiling sugatan. Totoo ba yan? Sa mga nakaranas na lokohin, sa mga nakaranas ng na pagtaksilan,
Tandaan mo, mas mabuting magpatawad kaysa manatili kang biktima. Mas mabuting magpatawad kaysa manatili kang sugatan. Ang tanong, bakit mas mabuting piliin ang magpatawad sa panahong niloko ka o napagtaksilang ka? Una, lahat ng nagkait ng pagpapatawad sa halip gumaling, nanatiling sugatan. Alam niyo po, habang pinagkakait mo yung pagpapatawad mo, nananatili ka lang naman sugatan eh. Ang iba, ang tanong nila, paano ko patatawarin? Hindi naman humihingi ng tawad. No, hindi mo ibibigay ang pagpapatawad dahil humihingi ng tawad sa iyo ang isang tao, ibibigay mo yon para gumaling ka. Ibibigay mo yon para sa sarili mo at hindi para doon sa nanakit sa iyo. Alam niyo po, walang paggaling sa pagkikimkim ng pagpapatawad. Walang paggaling sa pagkikimkim ng galit eh. Walang paggaling sa pagkikimkim ng sama ng loob. Habang nagkikimkim ka ng sama ng loob, ng galit, ng pagpapatawad, nananatili kang sugatan. Kailangan mong magpatawad para mawala ng kapangyarihan sa iyo ang ginawang pagtataksil na patuloy kang saktan. Kailangan mong magpatawad para huminto ang kakayanan ng nangyaring panloloko sa iyo na patuloy kang saktan. At kailangan mong magpatawad para magsimula ang totoong healing process mula sa nakaraan mong panloloko sa iyo. Madali ba siya? No. Napakahirap niya. Pero mas mahirap magpatuloy sa buhay na lagi kang sugatan. Mas mahirap magpatuloy sa buhay na puno ng hinanakit. At mas mahirap magpatuloy sa buhay na alipin ka ng galit. Pag alipin ka ng galit, mas mahirap ituloy ang buhay. Pag alipin ka ng galit, mas mahirap ipagpatuloy ang journey ng pamilya. Ikalawa, lahat ng nagkait ng pagpapatawad sa halip lumaya na natiling biktima. Totoo ba? Wala namang paglaya sa pagkakait ng pagpapatawad eh. Totoo ba yan? Hanggat hindi ka nagpapatawad, nananatili kang nakakulong doon sa nakaraan. Hanggat hindi ka nagpapatawad, nananatili kang nakakulong doon sa masakit na ginawa sa iyo. Walang paglaya sa pagpabalik-balik sa nangyaring pagtataksil. Walang paglaya sa patuloy na pag-alaala sa nangyari sa nakaraan. Sabi nga nung isang post, minsan, pag ang babae may diskusyon sa asawa, 10% yung nangyaring diskusyon, 90% yung nangyari sa nakaraan. Totoo ba yan? Madalas, balik-balik lang. Mas marami pa yung pinagtatalunan doon sa nakaraan kesa doon sa nangyaring kasalukuyan. Alam niyo po, ano pinapakita nito? Pananatiliin kang biktima ng ipinagkakait mong pagpapatawad. Pananatiliin kang biktima ng binabalik-balikan mong panluloko sa iyo. At pananatiliin kang biktima ng ayaw mong bitawan na masakit na karanasan mula doon sa nakaraan. Tandaan mo, ikaw at ang pagpapatawad mo ang magpapalaya sa iyo. Ikaw at ang paglimot mo ang magpapalaya sa iyo. Ikaw at ang pag-move on mo ang magpapalaya sa iyo. And finally, kung kayo man ay nakasugat sa isa't isa, piliin na lang na magsimula uli. Totoo po ba yan? Wala namang pamilya naman talaga na perpekto eh. Totoo ba yan? Wala namang mag-asawa na hindi nagkakasakitan ng pagsasalita eh. Gaya po nung aking nabanggit, minsan, yung pinakamasakit na salita pa, nanggaling pa doon sa mismong asawa natin. Yung hindi nasasabi sa ibang tao, pero nasasabi sa iyo. But again, kung gusto mong manatiling buo ang pamilya mo, kung kayo man ay nakasugat sa isa't isa, piliin na lang na magsimula uli. Sino po aminado? Nasaktan na sa marriage nila. Yung nandoon lang, yung nandito, puro perfecto ang marriage nyo. Sino po gaya ko, nasaktan din sa marriage? Alam niyo po, gaya nung sinasabi dito sa Jeremiah 17, sabi doon, Panginoon, pagalingin niyo po ako at gagaling ako. Sino naniniwala, kahit nasaktan ka ng asawa mo, pwede kang pagalingin ng Diyos? Alam niyo po, kahit gaano kalalim yung nagawang sakit sa iyo ng asawa mo, masakit na salita, masakit na pagtrato, masakit na pakikitungo, kaya kang pagalingin ng Diyos. Gaya ng lamentation, nitong si Jeremiah, sabi niya,
Pagalingin niyo po ako at gagaling ako. Iligtas niyo po ako at maliligtas ako. Sino naniniwala? Kayang iligtas ng Diyos ang pamilya mo sa pagiging broken family. Kayang panatiliing buo ng Diyos ang pamilya mo. Alam niyo po, makakatulong ng malaki para manatiling buo ang pamilya kung pipiliin na lang na magsimula na lang uli kahit na nakasugat sa isa't isa. Ang tanong, paano nyo gagawin yon? Una, sa halip magbatuhan na lang ng mga naging pagkukulang, magtulungan na lang napunan ang mga naging pagkukulang. Alam niyo po, sino naniniwala, pananariwain lang naman ng mga batuhan ng pagkukulang sa isa't isa, ang sakit sa loob ng pamilya. Totoo po ba yun? Pagka magbabatuhan lang kayo ng magbabatuhan ng mga pagkukulang nyo sa isa't isa, pananariwain lang nun kahit yung matagal ng pagkukulang. Pananariwain lang ng mga batuhan ng pagkakamali sa isa't isa, ang sakit sa kalooban ng pamilya. At pananariwain lang ng batuhan ng pananakit sa isa't isa, yung sakit sa loob ng marriage. What's the point? Sa halip balik-balikan mga pagkukulang ng isa't isa, magtulungan na lang, again, napunan nito. Sa halip balik-balikan yung mga pagkakamali sa isa't isa, magtulungan na lang na maitama ito. At sa halip balik-balikan, mga naging pananakit sa isa't isa, emotional, verbal, psychological, magtulungan na lang na pagalingin ang isa't isa. Ikalawa, sa halip magkahiwalay dahil sa pagkakamali ng isa, piliin na lang na yakapin, tanggapin uli ang isa't isa, at muling magsimula. Sino po naniniwala? Pinakamagandang ganti sa nagkamali sa marriage, yung tanggapin ito, lalo na at willing naman itama ang pagkakamali. Totoo ba yun? Pinakamagandang ganti yon. Kapag ka bumabalik sa iyo at willing itama ang pagkakamali, pinakamagandang ganti sa marriage, ang tanggapin uli ang nagkamali. Sino po naniniwala? Pinakamagandang ganti sa nagkamali sa relasyon, yung tanggapin na lang uli, lalo na at willing naman na itama ang pagkakamali sa relasyon. At sino po naniniwala? Pinakamagandang ganti sa nagkamali sa pamilya, yung tanggapin uli, yakapin uli, lalo na't willing naman na itama ang pagkakamali sa pamilya. Why? Maniwala ka sa pagtanggap mo, sa pagyakap mo, uli sa nagkamali sa iyo, sa marriage nyo. Ang marriage nyo ang panalo. Maniwala ka sa pagtanggap mo, sa pagyakap mo uli sa nagkamali sa relasyon nyo, relasyon nyo ang panalo. At maniwala ka sa pagtanggap mo, sa pagyakap mo uli sa nagkamali sa pamilya nyo ang panalo. Church, tandaan mo, walang perpektong marriage. Pero hindi dahilan ng imperfection ng marriage para maging broken family kayo. Walang perpektong relasyon, pero hindi dahilan ang imperfection ng relasyon para masira ang pamilya. Walang perpektong pamilya, pero hindi dapat na maging dahilan ang imperfection ng pamilya para masira at maging broken family. Again, kung panahon ang sumugat sa pamilya, nagkulang ng panahon, puna ng panahon para manatiling buo ang pamilya. Kung ikaw may niloko, piliin mo na lang na magpatawad. At kung kayo may nakasakit sa isa't isa, piliin na lang na tulungang gumaling ang isa't isa at magsimula uli. Church, again, kung meron mang pinakamasakit na pwede tayong maranasan, masira ang pamilya natin. Kung meron mang pinakamasakit na pwede tayong maranasan bilang asawa, mahiwalay tayo sa ating asawa na binigay ng Diyos. At kung meron mang pinakamasakit bilang anak, yung maging produkto siya
ng broken family. Gusto ko po kayong panalangin, lahat ng pamilya na naririto. Again, kung meron mang gusto ang Diyos na manatili na buo, iyon ay walang iba kundi ang pamilya na binigay sa atin ng Diyos. At hindi ito tuluyang masira. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit ko po sa iyo ang lahat ng pamilya na naririto. Mga mag-asawa, Panginoon, na dumadaan sa pagsubok, mga marriage na dumadaan sa pagsubok, pamilya na dumadaan sa pagsubok, panatiliin mo po sila na buo, Panginoon. Pag-ibig na nagmumula sa iyo ang pumagitna sa kanila. Pagmamahal, pagrerespetuhan at pagpapahalaga ang pumagitna sa kanila. Sa oras na ito, Panginoon, akin pong dinideklara, pananatiliin mong buo ang kanilang mga pamilya. Pananatiliin mo na nagmamahalan, nag-uunawaan, at nagpapahalaga sa isa't isa. Sa mga naging biktima po ng broken family, yakapin mo sila at iparamdam na buo pa rin sila dahil kasama ka nila. Dalangin ko po, Panginoon, ano man yung kahinatnan ng bill about divorce, Panginoon, dito sa aming bansa, manatili ang iyong kalooban, Panginoon. Maghari ang iyong kalooban para sa mga pamilya, Panginoon, sa mga pinuno ng aming bansa na hindi nagpapahalaga sa pamilya, Panginoon. Lord, ikaw yung magtanggal sa kanila, sa kanilang pwesto, sa kanilang kapangyarihan, Panginoon, at palitan mo, Panginoon, ng pinuno ang aming bansa na may pagpapahalaga sa pamilya, may pagpapahalaga sa iyong salita, may pagpapahalaga, Panginoon, sa purpose mo bakit merong pamilya, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon, na hindi maghahari, Panginoon, alam namang naisin ng kaaway sa bawat pamilya, Panginoon. Sa halip, maghahari ang kalooban mo, Panginoon. Pananatiliin mo na buo ang maraming pamilya. Salamat po. Ito po mga aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen.